una sa lahat. Ano po yung instruction ni Presidente when he learned about this rally? What did he tell the people in authority? Maximum tolerance ang dapat na ipairal at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin, pero kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Surprise rally. Pamunuan ng Iglesia ni Cristo, kinwestiyon ang kasong plunder na isasampa laban sa miyembro nilang si Senator Rodante Marcoleta. Planado po ito. Senator Marcoleta ay ginit na tinatarget siya ng Administrasyong Marcos para hindi siya makalahok sa impeachment trial ni VP Sara. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Malit na hulugan pa. Grupo ng mga manggagawa na liliitan sa 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Binulagan ng protesta ng Iglesia ni Cristo ang Administrasyong Marcos. Kinukwestiyon ng grupo ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa miyembro nitong si Senator Rodante Marcoleta. Live mula sa EDSA People Power Monument sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, anong pangunahing hinaing ng mga nagpoprotesta? Jiggy, selective justice o hindi patas na hustisya. Yan ang inalmahan ng Iglesia ni Cristo sa pagsasagawa ng sorpresa, biglaan, walang pasabi na kilos protesta ngayong araw. Kinikwestiyon ng grupo ang kasong plunder na nakatakdang isampa ng Ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta. Nag-ugat ang kasong ito sa hindi raw pagdeklara ni Marcoleta ng campaign donations noong 2025 elections na aabot sa 75 million pesos. Edwin Zabala, ang tagapagsalita ng INC. Hindi naman galing sa kaban ng bayan ang natanggap na donasyon. Mismong COMELEC pa raw ang naglabas ng desisyon na walang nilabag na batas dito. Hindi rin anya tutol ang INC sa pagpapatupad ng batas. Tutol nito takpan ang kaya na nakikita ito sa karatula. Ito yung don't bend the law. That's what I'm referring about. Ipinagtataka pa raw ng INC na bakit ipakukulong ang nagbunyag sa mga sangkot sa katiwalaan imbes sa mga mismong sangkot. Hanggang natin ang hayag ng tagapasalita ng INC. Nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At Gio, ginigit nga ng mga otoridad na wala daw permit itong rally ng INC. Sige, wala talagang permit itong rally ng INC dito sa EDSA People Power Monument. Sa kabila nito, sabi ng NCRPO, wala pang utos na i-disperse ang mga nalilista dahil patuloy pa ang negosasyon ng mga representative sa pagitan ng kauluan ng INC at PNP. Pero nilinaw ng NCRPO, sige, na wala silang pilipilingan, walang special treatment, mapayapa naman daw ang rally ng INC at daloy ng trapiko lang ang apektuhan. Maaari nang magsagawa ng dispersal kung magkakaroon ng kaguluhan o iba pang banta sa peace and order. Nakadepende rin sa magiging resulta ng pag-uusap ng PNP at INC kung may mga isasampang reklamo laban sa mga organizer ng protesta dahil sa kawalan ng permit. Natanong natin yan kanina sa NCRPOGB kasi kung ikukumpara natin sa ibang mga grupo na nagsasagawa ng mga kilos protesta, hindi lang dito sa may EDSA People Power Monument, again sa Menjola,
maging sa iwasan Bonifacio ay mabilis ang dispersal ng mga pulis sa ibang grupo. Kaya ngayon, pinagtataka ng ilan kung bakit hanggang ngayon nagpapatuloy pa ang protesta o surprise protest ng INC dito sa EDSA People Power Monument. Narito pang pakinggan po natin ang pahayag o paliwanag ng NCRPO. Hindi naman po sa naging malamya, pero patuloy po kasi hindi po natin sila basta-basta ma-dispersa ngayon dahil ongoing po ang pag-uusap. Ma'am, meron po bang pinapaboran ng PNP dahil po napayagan sila na magkaroon po dito ng programa despite walang permit? Wala naman po tayong pinapaboran, wala po tayong kinikilingan. Gigi, sinisikap pa ng NCRPO actually na balansehin ang karapatan ng mga religista at kapayapaan maging ang kaayusan dito sa EDSA People Power Monument. Maximum tolerance daw ang ipatutupad ng PNP pero hindi sila magatubiling paligid ang mga nanapag sa batas. Kaya ang gumagawa ilang ang sampulan ng magkadirian ng mga pulis at ilang religista. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abilin na isa ring miyembro ng INC, walang special treatment. Narito ang kanyang pakaya. As long as walang kaguluhan, sumusunod sila sa mga lituntunin at nakakadaan ng ating mga motorista. At Gio, sino-sino yung mga personalidad na namataan dyan sa rally? Sige, nakapalayam din natin kanina si dating nakalusugan Party List Representative Mike Defensor na isa rin sa mga nakiisa sa surprise protest ng INC ngayong araw. Isa si Defensor sa mga gawin sa plunder na isasampa ng ombudsman kay Marcoleta. Si Defensor kasi ay isa sa mga campaign donor ng senador. Paniwala ni Defensor, ang mga kasong ito ay ginagamit para gipitin sa pano ang nakatagdawa pagkasampa ng kasos ng ombudsman kay Defensor na una lang sapaan siya ng kaso sa reklamo ng human trafficking ng NBI. Narito pakinggan naman natin ang kasagi ng pahayag ni Mike Defensor. Di ba katatawa yung ganong sitwasyon na yung mga nagsasalita, sumisigaw, gustong imbestigahan at gusto malaman ng katotohanan sa korupsyon, sila pa yung nakukulong. At yung namang mga involved sa korupsyon na dapat imbestigahan, sila pa ngayon yung nabibigyan ng sinasabi natin ng pagiging state witness o wala silang kasagutan o pananagutan sa ilalim ng ating batas. At Gio, base dito sa live drone shot ng News 5, nakikita natin na kahit papano nakakagapang na yung mga sasakyan north and southbound lane pero nakakonfine sa may White Plains Avenue yung mga realista. Tama ba, Gio? Alam mo, Gigi, simula kanina madaling araw, around 4 a.m. nang magsimula itong surprise protest ng INC, ay bumigat na ang daloy ng trapiko. Nagdulaga ang mga motorista at mga commuter na hindi madaanan ang magkapinamahagi ng EDSA. Ang malilinig ko, sige, paulit-ulit na ito mga binabanggit o sinisigaw ng mga nakita mga miyembro ng INC na we are one, walang ulit, walang ulit. Kaya hindi natin alam kung hanggang kailan ito matatapos ang kilos protesta na ito. You mentioned na may mga sasakyan lang nakakadaan ngayon. Pero actually, from my POV point of view ko, dito lang yan sila nakakadaan. Pero on other side of EDSA ay mabigat pa rin ang daloy ng trapiko. Marami pa rin mga motorista, commuter ang naperwisyo. Lalo na, especially dito sa southbound lane, tusog ngayon yung mga sasakyan na katuto ng Makati, Mandaluyo, at konting pasensya pa po sa mga kapatid natin. Kung kayo po ay magbiyahe ngayong gabi, better I suggest po na sumatay na po kayo ng MRT dahil tuloy-tuloy ang biyahe ng MRT and thank God, walang aberya sa MRT na malaking itutulong ngayon sa mga commuter na apektado nitong surprise protest ng INC. Pakinggan natin ang ilan sa mga pahayag ng mga motorista ang aming nakausap. Malaki talaga sir, abala kasi bumabiyahe pa kami, bibiyahe pa kami sa gabi. Talagang medyo matraffic talaga, wala tayong magawa dyan kasi kailangan magkulang tayo kasi bawal mainit ang ulo. As I mentioned,
Ngayon, nagpapatuloy ng INC bukod sa mga nagsasalita, nagbibigay ng talumpati, kagaya ni Batangas Representative Leandro Leviste na nandito rin kanina. Kanina lamang kakaalis na actually ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na nagbigay ng talumpati rin. Paulit-ulit niyang sinabi na mahiyak naman kayo. Yung context niya ay galing din sa speech ni President Bongbong Marcos sa kanyang solar relating dito sa mga sampas sa flood control project. Sabi ni Senator Cayetano, he's invited actually yung iba pa mga miyembro ng INC Constitution na mag-isa dito sa surprise protest na nagpapatuloy sa bugso-bugso ang ulan pero hindi nakikilag ito mga miyembro ng INC, may mga dala ng payo at sa mga oras po na ito wala pa tayong info mula sa NCRPO sa mga pulis na nakabantay dito kung hanggang kailan i-disperse o kailan aalis matatapos itong programa ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument. City Balitzer. Yan po ulat ni Gio Robles live mula sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Nirerespeto raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang karapatan ng mga nagpoprotesta pero ibang usapan na raw kapag may nilalabag na batas. Live mula sa Malacanang, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, anong direktiba ni PBBM kaugnay nitong INC rally? Jiggy, malinaw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol nga dito sa surprise rally na nangyari dyan sa EDSA. Una, ang sabi ng Pangulo, dapat magpatupad ang mga pulis ng maximum tolerance. At ikalawa, sana daw maibalik agad sa normal sa lalong madaling panahon ang sitwasyon. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, malinaw naman na iginagalang ni Pangulong Bongbong Marcos ang freedom of expression at freedom to assembly dahil karapatan naman yan ng bawat mamamayan. Pero ibang usapan na raw kapag may kaakibat na pang-aabuso ang isang rally. So tinanong natin ano ba yung pang-aabuso na nakikita dito ng Malacanang. Well, ang sinasabi naman daw kasi ay masasabing pang-aabuso kung nakakaapekto na ito doon sa ibang tao na wala namang kinalaman dito sa kilos protesta. Nariyan daw yung mga estudyante at mga manggagawa na papasok sa kanilang mga eskwelahan at mga tanggapan pero naabala dahil dito sa kilos protesta. Nariyan daw yung mga pasyente na sakay-sakay pa ng ambulansya pero hindi agad makatawid dahil nga dito sa kilos protesta. Pero sana raw ang panawagan ng Malacanang dito nga sa mga nagkikilos protesta ay nakipag-coordinate muna sa mga pulis dahil ito naman yung nakasaad sa batas. Kung ang panawagan daw ay sumunod sa batas, sana raw maging sila ay sumunod din sa batas. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Ano po yung instruction ni Presidente when he learned about this rally? What did he tell the people in authority? Ganun pa rin. Maximum tolerance ang dapat na ipairal at makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin pero kung may lumalabag sa batas ay dapat din ipatupad ang batas. Ano pong pang-aabuso yung tinutukoy natin dito, ma'am? Maaari nating masabi kung may pang-aabuso kung nakakaapekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa. At Maricela, ng pahayag ng Malacanang kaugnay sa selective justice na pinoprotesta ng INC. Jiggy, itinanggi ng Malacanang na meron silang pinapatupad na selective justice. Dahil kapag daw sinabing selective justice, ito daw ay pag-impluensya para daw maprotektahan yung kanilang mga kaalyado o kakampi. Wala raw nangyayaring ganito. Dahil malinaw naman daw yung naging hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos ay paimbestigahan yung sinasabing flood control projects anomaly. At makikita nga daw na isa doon sa mga napunterya sa mga kasong ito at sa isyong ito ay si dating Senador Bong Revilla na dati rin namang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos. At malinaw din naman daw na ito daw kay Senador Rodante Marcoleta kung siya raw ay naaakusahan man, meron din naman daw susundin na due process. At kapag nasundan din naman daw ang due process na ito, meron din naman daw siyang proteksyon bilang isang Pilipino. Ang sinasabi nga ni Undersecretary Claire Castro, ito namang kinukwestiyon kaya Senador Marcoleta na 75 million pesos nanggaling na rin naman daw mismo sa bibig ng senador yung issue at pag-amin tungkol sa donasyon na ito. Nakita lamang daw kasi
kasi yung pagkakaiba nung nakasaad doon sa kanyang statement of contributions and expenditures o yung SOSE at yung nakalagay doon sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth. So ito raw yung kino-question ngayon. Pero malinaw naman daw na oras na masampahan ito ng kaso, meron pa rin naman daw susundin na tamang proseso. Pakinggan natin yung sinabi ng Malacanang tungkol dito. Ang sinabi ng Pangulo, kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya, at may ebidensyang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag or depensahan. Masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot, para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Nakikita ba ng Pangulo na banta sa kanyang administrasyon itong INC rally? Well, alam mo, Jiggy, na tiyempo. Itong rally na ginagawa dyan sa EDSA sa ika-4 na anibersaryo ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Malacanang. Na timing pa yung kilos protesta na yan. At kasabay nga ng rally na yan, kapansin-pansin yung paghihigpit din ng seguridad dito sa palasyo. Kanina, pagdating natin dito sa palasyo, kaninang umaga, napansin natin na isang gate lamang yung nakabukas dito at yung ibang gate ay talagang bantay sarado na rin ng mga pulis. Kaya tinanong natin sa Malacanang kung naka-heightened alert nga ba ang Presidential Security Command. Pero ang tugon kasi dyan ng palasyo, ito naman daw ay mga normal na hakbang. Patuloy daw na minomonitor ng PSC yung mga pangyayari dyan sa kilos protesta. Pero yung ginawa raw na paghihigpit ng seguridad dito sa Malacanang ay bahagi rin naman daw ng mga hakbang to ensure din yung protection ng mga tao dito sa loob. Kaya ginagawa naman daw yan kada may kilos protesta. Pero ang sabi ng Malacanang, walang nakikitang anumang direct threat. Ang Pangulo, kasunod nga nitong kilos protesta, kung meron man daw naghahayag ng kanilang mga saloobin, interes na rin naman daw yun ng iilan lamang. Naritong sinabi ng Malacanang tungkol dyan. Does Malacanang see this as a threat, ma'am? Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas. Maricel, sa isang payag sinabi ni VP Sara na ginagamit ng Administrasyong Marcos ang justice system para patahimikin yung kanyang mga kritiko. Ano ang sagot dito na Malacanang? Tama ka, Jiggy. Doon nga sa isang statement na ipinost ni Vice President Sara Duterte sa kanyang social media account, sinabi nga niya na yung good governance ng administrasyon questionable dahil nariyan daw yung mga issues tungkol doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin, yung kawalan daw ng trabaho ng marami sa ating mga Pilipino, pero iba raw ang pinagtutuunan ng pansin ng administrasyon. At sinabi nga rin ni Vice President Sara Duterte na ginagawang issue itong justice system na kumbaga nagbabalat kayo na naghahanap ng accountability, pero ang hinahanap naman daw ay yung mga taong very vocal, yung mga individuals na maingay against corruption at saka yung mga pang-aabuso. At ito raw yung hinahabol ng pamahalaan. Pero alam mo, ang paliwanag dyan ni Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer, 2018 pa lamang nasa gobyerno na itong si Senador Rodante Marcoleta. Meron pa nga siyang ipinakita na artikulo na magpapatunay nitong mga sinasabi niya. Pero ano raw ba ang nagawa ng nasabing senador para tugunan itong issue ng katiwalian sa pamahalaan? Sabi ni Jose Castro, malinaw naman na ang nag-umpisa ng investigasyon patungkol dito sa flood control project anomalies ay ang Pangulong Bongbong Marcos. At wala pa raw isang taon mula nang nabanggit nga ito ng Pangulo sa kanyang pinakahuling State of the Nation address, meron na rin naman daw mga ilang individual na nasampahan ng kaso, kabilang na nga dyan ang dating kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senador Bong Revilla. Kaya malinaw din naman daw na kumikilos ang pamahalaan ukol dito. Jiggy. At ngayong may protesta, tutuloy pa ba ang Pangulo sa kanyang state visit sa Canada?
O nga, Jiggy, kanina kasing umaga, kinansela ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang mga activities. Supposedly, kaninang alas 9 ng umaga, pangungunahan niya yung launching ng programa dyan sa may Manila Bay, pero hindi na siya dumalo dyan. Kinansela niya rin yung supposedly press briefing sa harap ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o yung FOCAP kung saan ay nakatakda sana siyang sumagot ng iba't ibang issue. Pero kinanselan niya rin yan dahil ang paliwanag ng Malacanang kailangang i-monitor ni Pangulong Marcos kung ano yung mga nagiging development dyan sa kilos protesta sa EDSA. Kaya ang tanong natin kanina, tutuloy ba si Pangulong Marcos dyan sa kanyang official visit sa Canada dahil bukas na ang kanyang lipad papunta nga ng Vancouver. Pero ngayong hapon kinumpirma ni Communications Secretary Dave Gomez na tutuloy si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang biyahe sa Canada at dito nga niya isasagawa yung kanyang mga agenda. Alam naman natin na marami ring mga Pinoy na nakatira dyan at paiigtingin daw nila yung bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Canada. So far, status quo, tuloy ang Pangulo sa Canada. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang. Susunod, Senator Marcoleta giniit na planadong pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. At mga kalsada papuntang Malacanang bantay sarado sa gitna ng mga rally. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Umalma si Senator Rodante Marcoleta sa nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. Layon daw nitong mabawasan ang makaalyado ni VP Sara sa Senate Impeachment Court. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, una sa lahat, anong paliwanag ni Senator Marcoleta sa mga aligasyon laban sa kanya? Jiggy, nanindigan si Senator Rodante Marcoleta na wala siyang ginagawang mali. Nag-ugat itong isasampang kasong plunder laban sa senador dahil sa hindi raw niya pagdeklara ng natanggap niyang 75 million pesos na campaign donations noong 2025. Pero giit ni Marcoleta, binibweltahan lang daw siya dahil sa pinangunahang investigasyon kaugnay ng flood control scandal noong siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya planado ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya para protektahan ang umano'y tunay na nasa likod ng katiwalian. Naniniwala rin si Marcoleta na posibleng pagtatangka ito na patahimikin siya bago ang impeachment trial ni VP Sara. Layon daw nitong mabawasan ang mga kaalyado ng bise ng mga kaalyadong senador ng bise sa lalahok sa paglilitis. Pakinggan natin itong pahayag ni Senador Marcoleta. Malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Camille, may mensahe ba si Senator Marcoleta kay Ombudsman Remulla na siyang nag-anunsyo kahapon ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya? Jiggy, inakusahan ni Senator Marcoleta si Ombudsman Boying Remulla ng selective persecution o panggigipit. At siya raw yung minamadaling kasuhan nito habang hindi raw ganoon kabilis ang aksyon sa ibang dapat imbestigahan tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. Noong Abril, sinabi ni Remulla na inihahanda na ang kasong plunder laban kina Romualdez at dating Senate President Cheese Escudero kaugnay nga ng budget insertions at maanumalyang flood control projects. Binanggit din ni Marcoleta ang naunang pahayag ni Senator Ping Lacson na may 9 na senador
na maaaring maaresto kaugnay ng flood control scandal. Kaya naniniwala si Marcoleta na tila alam na nila ang mangyayari at kung sino ang mga kakasuhan. Pakinggan natin ulit ang pahayag ni Senator Marcoleta. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Camille, may tugon ba si Senator Lacson dito sa mga naging pahayag din ni Senator Marcoleta? Jiggy, itinanggi ni Senator Ping Lacson yung mga paratang ni Marcoleta. Tinawag niya itong panggagaslight umano. Ang pahayag daw ni Lacson noon ay batay lamang sa naunang pahayag ng Ombudsman. Hypothetical lang daw ito para ipaliwanag kung paano bibilangin ang 2/3 vote sa impeachment trial kung may mga senador na hindi makakalahok sa paglilitis. Jiggy? At ano ang pahayag ng Ombudsman dun sa mga nababanggit ni Senator Marcoleta na tila ba priority yung mga kalaban na administrasyon? Jiggy, dumepensa nga ang Office of the Ombudsman laban dito sa mga paratang ni Marcoleta. Wala raw silang pinipiling kakasuhan at sinusunod lang daw nila ang ebidensya. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, tulad ng mga nagrarally ngayon sa EDSA, pananagutan at transparency din ang kanilang pinaglalaban. Hindi lang naman daw si Marcoleta ang kakasuhan, may iba pa raw na mambabatas na iniimbestigahan matapos nga madawit sa flood control scandal. Ito nga raw ang dahilan kung bakit gusto nilang gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para gawing testigo at pagtibayin ang kaso laban kay dating House Speaker Romualdez. Si Romualdez ang itinuturong master plunderer umano kaugnay ng budget insertions at kickback scheme ng flood control projects. Pero nauna na niyang itinanggi ang mga paratang. Pakinggan natin ang pahayag ni Assistant Ombudsman Clavano. Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. Sinasabi nila baka ay, kumbaga, we are pinpointing or we are targeting certain people only. Hindi po totoo yan dahil yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. Jiggy, sa ngayon ay hinihintay pa na malagdaan itong resolusyon bago nga formal na maisampa ang kasong plunder laban kay Senator Marcoleta sa Sandigan Bayan. Nilinaw din ng Ombudsman na sa mga oras na ito ay wala pang inalalabas na warrant of arrest laban sa senador. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Quezon City. Bantay sarado ng mga otoridad ang Malacanang sa gitna ng mga kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Live mula sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, gaano ka higpit na seguridad ang pinatupad dyan sa palasyo? Jiggy, pinasara na nga ng Presidential Security Command ang main gate ng palasyo at ang mga pulis naman ay binarikadahan na yung mga access points papunta sa Malacanang. Ang paliwanag dito ng palasyo ay kailangan daw itong gawin kahit walang direktang banta sa Pangulo. Pakinggan natin ang pahayag ni Yusek Claire Castro. Para po mas maproteksyonan ang mga nandito sa loob, kasama kayo. At alam po natin na kapag kami ganitong mga klase ng rally, ano naman po ito kasama na po ito sa paghahanda. Protectionan against who kung wala naman pong threat? Hindi po natin alam kung may mangyayari dito, kung may papasok or what. So ito po ang pinaka-opisina ng ating Pangulo. So dapat din po natin itong proteksyonan. Kahit ano pang klaseng rally yan, maliit, malaki, dapat natin proteksyonan. Jiggy, bukod dyan, dito nga rin sa Liwasang Bonifacio, kung saan nga nagtipon-tipon itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, medyo mahigpit na rin ang seguridad. May nakikita tayo mga police personnel at mga personnel ng Philippine Coast Guard na
na nagbabantay dito. Kung matatandaan natin, kaninang umaga maagang nagtayo nga ng entablado at ng LED screens itong religious group dito. May mga ralista rin na nagtayo ng kanilang mga tent o tolda. Nakatuon kasi yung panawagan nila para sa pananagutan at mas maigting na kampanya kontra korupsyon. Meron silang mga placard dito at ang isa doon naaalala kong nakasulat ay No to Selective Justice. Narito ang pahayag ng ilan sa kanila. Gerard, magkakaroon din ba ng programa dyan at hanggang kailan ang kilos protesta sa area na yan? Jiggy, ngayon ongoing itong programa dito at kanina nakakuha tayo ng impormasyon na yung ilang mga sumali sa programa kaninang umaga ay dumiretso rin sa EDSA, pero may nakuha rin tayong impormasyon naman na mukha hanggang Huwebes pa magtatagal yung mga nandito. Merong mga portales dito na kararating lang at sabi ng mga otoridad mukhang indikasyon ito na magtatagal pa yung mga ralista dito. So yun nga, kahit nga bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga at ngayon medyo umaambon dito ay talagang hindi nagpapatinag itong mga ralista dito. So yan, ongoing yung program. Siguro ngayon medyo kumonti na yung mga relista. Sa tansya natin, mga nasa 200 individual yung nandito. At yung traffic naman dito sa lugar, manageable naman, mabilis na nakakatakbo yung mga sakyan. In fact, Jiggy, itong kinatatayuan natin, ito ay sakayan at babaan. At sa ngayon ay maayos naman nakakapag-commute yung mga pasahero. Yan muna ang latest, balik muna sa'yo. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Liwasang Bonifacio. Susunod, AFP nanindigang di sasawsaw sa politika sa gitna ng mga rally. At pinakamalaking aumento sa sahod sa Metro Manila, sapat naman kaya? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Tuwing may protesta laban sa administrasyon, nakabantay rin ng publiko sa hanay ng militar kung sila ba'y mananatiling tapat sa saligang batas. Live mula sa Camp Aguinaldo, nangungun sa balita si Dave Abuel. Dave, anong payag ng AFP kaugnay sa rally ng INC? Jiggy, patuloy na nakabantay ang Armed Forces of the Philippines sa isinasagawang kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Nakikipag-ugnayan din sila sa PNP at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ng AFP na kinikilala at nirerespeto nito ang karapatan ng bawat Pilipino na magtipon at magpahayag ng saloobin. Pero dapat daw manaig ang batas. Hinihikayat ng AFP ang mga organizer ng rally na siguraduhin hindi maaabala ang mga commuter, mga manggagawa, estudyante at iba pang sektor. Sa ngayon, sinasabi ng AFP na wala pang sundalo na nakadeploy sa EDSA People Power Monument, pero nakahanda raw silang mag-deploy ng mga tauhan sakaling kailanganin ng PNP. Jiggy. At Dave, nananatili bang solid itong military at kumusta ang kanilang katapatan sa saligang batas? Jiggy, ayon sa AFP, walang ulat ang AFP na may namumuong kudeta sa kanilang hanay. Tiniyak ng militar na nananatili silang nagkakaisa at non-partisan o walang kinikilingan sa politikal na usapin. Dati na rin iginiit ng palasyo na hindi kailangan ng loyalty check sa hanay ng militar. Narito ang pahayag mula sa AFP. We assure the public po that at this point in time, buo po ang inyong AFP. We are united. We remain professional po. At Dave, anong pahayag ng PNP kaugnay dito sa nangyayaring rally? Gaya ng AFP, nirerespeto rin ng Philippine National Police o PNP ang karapatan ng mga Pilipino sa malayang pagpapahayag. Paiiralin ng mga nakadeploy na mga pulis ang maximum tolerance at ang pagiging patas sa batas. Panawagan ng PNP sa mga kalahok sa protesta na panatilihin ang kapayapaan at sumunod sa traffic advisories
sa mga kalsadang apektado ng protesta. Patuloy naman ang pagbabantay ng PNP sa kilos protesta. Narito ang pahayag ni PNP spokesperson Alan Reyco. The Chief PNP has ordered all our police units nationwide to be on full alert status. This is to prevent any untoward incident sa lahat po ng areas natin within the country. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Camp Aguinaldo. Sa ibang balita, aabuti ng 72 araw paglilitis ang Senate Impeachment Court kay Vice President Sara Duterte. Base sa nilabas sa pre-trial order, 62 araw ang ilalaan para sa paglalatag ng mga ebidensya ng prosekusyon. Habang 30 araw naman para sa depensa. Magsisimula ang paglilitis sa Lunes, July 6. Samantala, 57 ang iaharap na testigo ng prosekusyon, 45 naman sa depensa, habang 17 ang common witnesses na magkabilang panig. May hanggang Huwebes ang prosekusyon at depensa para magkomento sa pre-trial order. Susunod, komento sa sahod sa Metro Manila, tinawag na kakarampot ng ilang grupo ng mga manggagawa. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Isinara sa mga motorista ang ilang kalsada sa Maynila kasabay ng mga kilos protesta ng INC. Live mula sa Mendiola, nangungun sa balita si Ian Suyo. Ian, itong area ng Mendiola talagang sarado na ito at naka-barbed wire na hindi na ito nabuksan. Pero sa sitwasyon ngayon, kumusta dyan? Jiggy, tama ka dyan. Makikita nyo nga sa aking likuran, meron na mga concrete barriers dyan, pati barbed wire sa mismong Mendiola Peace Arc. At bukod pa dyan, yung ilang mga kalapit na kalsada dito ay pinag-iigting na rin yung seguridad. At yung mga bagay daw na yan, ayon mismo sa pamunuan ng PNP, ay bahagi lamang ng kanilang basic security measures. Kung sakali mang magkaroon ng spillover o pagdagsa dito ng mga rallyista mula doon sa liwasang Bonifacio kanina, pati na rin sa People Power Monument. Ayon nga sa kanila kanina, naghahanda na sila in anticipation kung sakali man didiretso dito yung mga rallyista, kaya't naghilera na kaagad ng mga concrete barrier at barbed wires bilang precautionary measures na rin daw. At simula kanina, napansin din natin, sunod-sunod yung pagdating ng mga truck, ng mga police mobile dito mula sa iba't ibang probinsya na rin, kalapit probinsya ng Metro Manila. Kabilang na nga dyan yung Bulacan, Batangas at Cavite. Hinigpitan ang seguridad sa Mendiola para maiwasan nga yan yung pagpasok ng mga rallyista dito dahil malapit itong Mendiola sa mismong compound ng Malacanang. Naglatag na rin ng container kanina sa isang bahagi nga ng Recto Avenue para additional protection or layer sa paghahanda nila rito. Dahil dyan, ang resulta, hindi makadaan yung mga motorista. Bukod kasi sa Mendiola at dito rin sa Recto, sarado rin po yung kahabaan ng Legarda hanggang sa may Casal Street. Ganyan din ang sitwasyon sa Ayala Bridge sa Maynila na malapit rin sa Malacanang. Bawal dumaan dito ang lahat ng uri ng sasakyan. Target nitong hindi makarating ang mga nagpoprotesta sa Mendiola at Malacanang. Pakinggan natin yung naging panayam natin kanina sa Manila Police District. Basic security measures lang yung nilalatag natin dito. Pag meron tayong malaki ang mga pagkilos, ganito talaga yung ginagawa natin dito. At ito naman, itong sa likod natin ito, napapansin nyo, simula nung may nangyari noong September 21, nilagay na natin ito. At nakita natin very effective kasi wala dito nangyari ng mga physical confrontation na, wala na tayo na itala. At iyan, ganyan din yung ginawa nila nung nagkaroon ng white ribbon protest. Pero anong epekto ngayon dyan sa mga katabing barangay o eskwelahan ng ganyang security setup? Jiggy, dahil in a way nga, marami talagang dumadaan dito ng mga sasakyan, private cars man yan o pampublikong mga sasakyan, nahihirapan tuloy. Yung mga residente, partikular na yung mga estudyante, dahil maraming mga eskwelahan dito sa paligid ng Legarda at ng Mendiola.
Tanging mga motorsiklo at light vehicles lamang kasi yung pinapayagang makadaan mula sa May Legarda hanggang dito sa May Kasal. Ang ilan nga sa kanila, nagsimula nang maghanap ng alternatibong ruta habang yung iba naman, nagsuspend din yan ng klase as early as 3 p.m. para daw hindi na sila mahirapan pa lalo kapag dumating na yung uwian at rush hour. Pakinggan natin yung mga nakapanayam natin kanina, may kinalaman dito. Nag-cancel kami gawa ng kakawaway mga bata dahil traffic po. Kanina pong pumasok ay nahirapan na silang pumasok dahil yung wala masakyan, mabay nilakad nila. Maski po kami mga guro. Actually po ngayon, hindi po ako makauwi ngayon kasi sa San Juan pa po ako umuwi. So sarado po yung dadaanan ko ngayon. Usually po kasi bus and G-liner yung dinadaanan ko. Mamaya po, LRT po ako pauwi mamaya. Jiggy, dagdag pa dyan, sinabi na rin ng Manila Police District na handa daw sila dahil bukod sa anumang oras, posibleng umabot. Baka bukas magtungo yung mga protesters dito. Kaya yung mga security in place daw ay mananatili daw yan. At hihintay na lamang nila kung may further instruction pa na manggagaling sa nakatataas sa PNP o kaya sa DILG. Yun nga lang, pati yung traffic, posibleng ganito rin yung maging sitwasyon kinabukasan kaya marami pa rin maaapektuhan ng mga tao o mga residente dito. Sa ngayon, sa halip kasi na dumiretso dito sa May Legarda, yun yung usual na ruta, tapos liliko dito sa May Recto, doon pa lamang sa May Earnshaw, doon na sila lumiliko yung mga jeeps natin dyan, yung mga tricycle, doon na muna dumadaan patungo sa May Sampaloc para lamang makatawid dito sa daan. At humihingi ng pangunawa ang mga otoridad, may kinalaman dito dahil nga magiging atrasado yung pagkilos, pati na rin yung mga establishmento, posibleng maapektuhan, pati na rin yung mga eskwelahan na susakali, baka mag-suspend ng kanilang mga classes for tomorrow. Pakinggan natin yung naging pahayag, may kinalaman dyan ng MPD. Humingi tayo ng pangunawa sa ating mga kababayan. Alam po natin yung abalang may dudulot nito. Ang sa atin po dito, ginagawa lang ng inyong kapulisan na gawin natin yung part natin, nabantayan natin itong lugar at yung iba pang lugar sa Maynila. Yan muna ang latest. Balik sa iyo dyan, Jiggy. Yan ang ulat ni Yansuyo live mula sa Mendiola. Sa ibang balita, nakatakdang patupad ng DOLE ang pinakamalaking aumento sa sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Abot ito sa 85 pesos na hatiin sa dalawang bugso. Unang patutupad ang 60 pesos na taas sahod sa July 19. May dagdag na 25 pesos naman sa January 20 sa susunod na taon. Dahil dito, tataas ang 780 pesos ang arawang minimum ng mga manggagawa sa non-agricultural sector. Mula yan sa kasalukuyang 695 pesos. Para naman sa agricultural workers, magiging 743 na ang daily minimum mula sa kasalukuyang 658 pesos. Tinataas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Pinakamataas po yung 85 pesos bawat araw para sa manggagawa sa pribadong sektor. Pero para sa kalusang Mayo 1, napakaliit ng 85 pesos na dagdag sahod. Hindi raw ito sapat para tugunan ang tumataas sa presyo ng petrolyo, singil sa kuryente at iba pang gastusin. Ganyan din ang pananaw ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Kinain na raw ng pagmahal ng bilihin ang sahod ng mga manggagawa. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.